Noong unang panahon, sa maliit na bayan, may isang batang babae na nagngangalang Maya. Si Maya ay maganda, may mata na kasing liwanag ng buwan. Siya ay mahal ng lahat at kilala siya ng buong bayan dahil siya ay isang mabait na tao. Palaging may ngiti sa kanyang mga labi at higit pa siya ay matulungin. Tinutulungan niya ang mga magsasaka na magtanim ng mga palay at prutas. Si Maya ay may lihim na pagnanasa, nais niyang magtanim ng isang puno ng prutas para makatulong sa kanyang bayan. Isang araw si Maya ay naglakbay sa kagubatan upang maghanap ng matatanim. Habang papalayo siya ay bigla siyang nawala at naisipan niyang bumalik, ngunit hindi niya na alam ang daan pabalik sa bayan. Habang naglalakad si Maya, may nakita siyang matandang babae na nanghihina na, naisipan niyang lapitan ito at itanong kung may gusto ba ang matanda, at sinabi naman ng matanda gusto niya ng maiinom at makakain. Tinignan naman ni Maya ang kanyang basket kung mayroon pa ba siyang natitirang pagkain. At nung tinignan niya ang basket na iyon, may nakita siyang isang tinapay at isang tubig na kanyang iinumin at kakainin sana pag siya ay nakapaglakbay na. Kinain na ng matanda ang tinapay na iyon at ininom niya na rin ang tubig na iyon. Kahit na siya ay pagod na at uhaw na uhaw, pinili niya pa rin ngumiti dahil nakatulong siya sa iba. Nang matapos ang matanda sa pagkain, nagpasalamat ito kay Maya at nagbigay ng isang mahiwagang ngiti. Bago pa man tuluyang mawala ang matanda, iniabot nito kay Maya ang isang maliit na buto. Nang kunin ito ni Maya, ang matanda ay humaplos sa kanyang ulo at umalis na parang wala sa kanyang kinaroroonan. Naglakbay pabalik si Maya sa kanyang bayan, dala ang buto na tila may espesyal na kahulugan. Pagdating niya sa kanilang bayan, agad niyang tinanim ang buto sa isang malawak na lupa na malapit sa ilog. Makalipas ang ilang linggo, ang buto ay tumubo at naging isang punong saging. Hindi nagtagal, nagsimulang mamunga ang puno. Ang mga bunga nito ay matamis at masarap, kaya't ipinamahagi ito ni Maya sa buong bayan. Ang mga tao sa bayan ay labis na nagpapasalamat sa kanyang kabutihan, at ang mga prutas na iyon ay naging simbolo ng kasaganaan at pagkakaisa. Sa paglipas ng panahon, ang punong saging ay patuloy na namunga at ang bayan ni Maya ay naging masagana. Naging bahagi na ng kanilang buhay ang saging, hindi lamang bilang pagkain kundi bilang simbolo ng kabutihang loob at pagtulong sa kapwa. Kaya't ang alamat ng saging ay patuloy na ipinamamana bilang alaala ng isang batang babae na nagbigay ng pag-asa at kasaganaan sa kanyang bayan. Ang aral ng alamat na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng kabutihang loob at pagtulong sa kapwa. Katulad ni Maya, kahit na siya ay pagod at wala ng anuman para sa kanyang sarili, siya ay patuloy na nagbigay ng tulong sa matandang babae. Sa huli, ang kanyang kabutihan ay nagbunga ng kasaganaan at nagdala ng biyaya, hindi lamang sa kanya kundi sa buong bayan. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang malasakit at pag-aalaga sa iba ay may mga hindi inaasahang gantimpala at maaaring magdulot ng positibong pagbabago sa ating buhay at komunidad. Hanggang dito na lang po. Salamat sa pakikinig. Paalam!